Kaya ngayong umaga, ang ating pamagat is flexing the body of Christ. Marami pang ibang pwede i-flex, pero mas aampat doon sa body. No? Kasi yung katawan eh. Pero marami tayong tatalakay, yun lang yung kinuha ko. At doon ko na-review yung ating references. Found in Ephesians 4:4-5. Ayan. Pero the preaching, marami pa pong references. Bibigay ko yung iba at maaaring hindi ko rin mapag-reach yung iba. Dahil magdodoble po tayo sa oras sa haba. Ano po? Katiglan natin Ephesians 4:4-5. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos. Makuha tayo ng ating sa verse 5. Napakabuti ng Panginoon sa ating lahat. Ano po? Ngayon, ang tanong, sabi nga, what Christianity is all about? Alam po ba ninyo yun? Yung salitang Kristiyano o yung word na Christianismo, Christianity. Di ba? Kasi kiniklaim din ito ng mga Catholics, even. Di ba? Pero lang yung mga Muslim. Ano? Pero, yung ibang religion, lahat po yan, in general, ang tawag is Christian. Ano po? Believing God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kahit na napakaraming Diyos na pinaniniwalaan, they call themselves Christian. Ano po? Kaya, nasabi na dito, what fascinates you? Ano ba yung mga bagay na na-fascinate ka? Na nagandahan ka kaya? Na-influensyahan ka? Bakit mo tinanggap ang Panginoon at sumanib sa reliyong ito na tinatawag natin born again? No? I'm saying this because ipe-flex nga natin. No? At sabi dito, how do you see yourself? Are you an attendee or a member? Kayo po ba'y attendee lang? Dumadalo lang? Ibig sabihin na attendee, walang commitment. Dumadalo lang? O kayo ay member? Alam niyo na yung member, may mga ginagawa pang mga extracurricular. Di ba? Sa loob, nakikipag-usap pa, nakikipag-panalangin pa, nakikipag-fellowship pa, nakikiligpit, nakikiayos dito, yung gusto niya. Dito muna siya. Ayan. Ano ba? Sabi dito, paano mo na iintindihan yung tinatawag na body of Christ mula sa ulo hanggang sa paa? Kasi sabi nga, the body of Christ symbolizes si Jesus Christ as the head, and we are the many parts of that body. Yung magmula sa ulo, si Jesus Christ, pababa doon, leeg hanggang paa, tayo na po yung gumagalak doon. Kaya nasabi, one body with many parts. Paano mo na iintindihan yan? Naturo na ba yan? Narinig mo na ba yan? Nakapanood ka na ba dyan? Nadiscover mo na ba? Ikaw ba? Leeg? Ano ka ba? Leeg? Baraso? Balikan? Kamay? Ikaw ba'y bewa? Ikaw ba'y hita? Ikaw ba'y bibig? Marami, no? Kaya kinakailangan ba-discover natin yan at makunawaan. Tapos sabi dito, how do you know exactly your calling? Sinong naniniwalang tinawag siya ng Panginoon? Amen. Anim. Yung iba, ano kayo dito? Kasi 40 days sumagot, di ba? Kaya sabi din dito, do you act maturely in your character and responsibility? Matured ka ba when it comes to your responsibilities and character dito sa loob? Di ba? I believe the body of Christ is represented as a matured body. Di ba pag sinabing matured person ka na, iniiwan mo na yung ugaling pagkabata. Yung hindi ka madaling mainit, madaling magalit, hindi ka palaaway, hindi ka mainisip, hindi ka sawain, di ba? Kundi kaya mo nang i-endure o palagpasin yung mga bagay na hindi maganda. O mahirap man, kaya mo bakahin, hindi mo mature, di ba? At sabi dito, you await His promises. Hinahantay mo ba talaga yung mga pangako ng Panginoon sa'yo? Sino dito naniniwala na maraming pangako ang Panginoon? Amen. Ang tanong, meron ka
bang pinangahawakan kahit isa? Natatanda ko dati kasi may kanta eh. Kaya lang nawala na. Di ba sabi ng kanta, every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. I am living in this word divine. Every promise in the book is mine. Biglang, sabi ng ating isang evangelist, huwag niyo kinakanta yan. Dahil hindi lahat ng promise, hindi lahat ng linya na nakikita sa Bible sa'yo. Sapagkat pinapangako din ng Panginoon, yung mga hindi tatalima sa Kanya ay sa impyerno. May punto naman siya, may logic. At hindi lahat ng line at verse ay sa Diyos. May salita din naman dyan si Satanas. Sabi nga niya, nasusulat. Diba? Ay gusto i-pray, i-revise yung kanta. Every good promises in the book. Kaya lang, ay iba yung tono. Kaya parang hindi na nakita. Okay, let's talk about the word flex. Diba sabi, i-flex mo nga yan. Mostly makikita natin ito sa TikTok. Marami nag-flex ng kanilang mga muscle, ng kanilang mga damit, ng kanilang mga katawan, ng kanilang mga naabot, ng kanilang mga napag-aralan. Ano yung word na flex? O flexing. Sabi dito, popular word ito ngayon, being used. Ito ay, it means to display, to showcase, to highlight, to explore, to make a tour about, ideas, viral, exhibit, and express. Yung kulang yung pag sinabing i-flex. Flex na natin yan. No? Pero sabi nga dito, hindi lahat ay nakakakilala sa Panginoong Jesus. You may know the word or the name Jesus, but the personal knowing who Jesus is, hindi po lahat nakakaalam. No? Hindi alam ng tao in general, secular, kung ano ba ang role ni Jesus. Kung bakit dapat tanggapin si Jesus. Ang alam lang ng tao sa buong mundo, mabubuhay ka, magsikap ka, gaganda buhay mo. Pag hindi ka nagsikap, pangit ang buhay mo. Pagkatapos mabuhay ka ng mahaba, mamamatay ka din. Di ba yun lang ang alam? Wala silang alam about eternity. The second real life where we will be spending our eternities. Di ba? Kaya nga, kung titignan po natin, yun ang secular. Kaya lagi din nilang sinasabi, no? Sabi nga ng mundo, yung nasa taas. Pagpapalain ka nung nasa itaas. At may mga napapanood nga ako, sabi niya, alam niyo, binigay siya talaga ng Diyos sa akin. Sabi niya, ang Diyos mo, mag-antay ka lang, meron para sa'yo. At talagang mamahalin ka nun. Para bang iniisip nila, ang Diyos mabait, maibigin. Sorry pero babagitin ko. Pero sabi niya, kahit LGBT community pinapayagan ng Diyos, mangyari. Kung magka-partner na. Kaya iba, nagkakasala ng same sex. Pero may mga nasa Biblia nakatala na hindi yung pinapayagan ng Diyos. Di ba? So we are living in a compromised world. Yung parang mabigyan lang ng kabutihang pandinig. Makabigay lang ng comfort. Makapagbigay lang ng assurance sa isang tao, hindi na po binabase sa Bible. Binabase na lang sa paniniwala in general. So yan po ang sanlibutan. Pag ikaw ay mabait, pag ikaw ay martir, pag wala nang inagabyado, nagbigay ka ng yaman sa mas maraming mahirap, nasa langit kapag namatay ka. So binanggit ko, sa secular gano'n. Ngayon naman, huwag kayong kampante. Kahit ang mga born again, gano'n na rin. No? Meron silang tinatawag na wrong concept about their found religion. Ang mga born again kasi, hindi man itong babanggitin ko. They believe that once you're saved, saved forever. Totoo naman po yun. Pero may nakapaloob po doon. Hindi basta ganun yun. May nakapaloob doon. At ang sabi din nila, once na ikaw ay magbibigay ng malaki, gagawa ng mabuti, makakaito ka ng kayamanan sa kalangitan. Totoo naman po yun. Pero minsan nagiging bagay na yun para gawin natin at maging tayo proud sa ating sarili at umasa na lang doon. So minsan nakapabayaan o nanineglect natin ang fellowship. At sometimes naman, nandun tayo sa over-fellowship, attending often. No? At yung ating pagdalo, minsan nakabase na lang doon ako sa sikat na iglesia, doon ako sa mas maraming miyembro, doon ako sa mas maraming convenient na iglesia, doon ako sa mas maganda ang turo, doon ako sa mas maganda yung pakinig ko, doon ako sa mas malamig. Wala namang pong masama.
Pero kung yun po, pinakabasihan lang natin, to belong into a local church, napakalaking mali po. Kinakailangan, it should be Jesus-based. Yung inyong pong dadaluhan at kabibilang ang local church, ang pinipreach ay si Jesus Christ. Hindi po nalilihis. At may pag-welcome sa Holy Spirit, move. Yun ang kinakailangan. At merong pag-asang sa revival. At ang kaparanganan ay nakasalig pa rin sa salita ng Diyos at hindi sa kaparanganan at katalikuhan ng mga namumuno. Amen po ba? Kaya, minsan nagtanong sa akin, o may parang nagsuggest, hindi ko na sasabihin ko sa inyo, bakit hindi rin kayo maglagay ng mga ilaw? Di ba? Kasi sa church niya medyo dim, tapos may mga ilaw ng blue, red, violet, etc. At minsan patay sa dim. Maganda na naman tila, parang concert, yung pulpito, di ba? Sabi ko, hindi naman namin kailangan to abuse the congregation, to fascinate the congregation, to stir up the joy in singing. Hindi namin kailangan yun. Mas masurpass namin yun if we are all just led by the Holy Spirit. Sapagkat ang ilaw ng banal na Espiritu, mas matindi pag lumapusay. Hindi mo kita yung ganda ng iglesia, hindi mo kita yung ganda ng tugtugan, ang kita mo, yung apoy ng banal na Espiritu na magpapaalam sa iyo para sambahin mo ang Panginoon. Amen po ba? Okay, so yung may mga ganun, okay lang yun. Yun ang gusto nila. Pero sa atin, hindi tayo pwedeng gaya-gaya lang. Kinakailangan nandun tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Okay, ulit tayo dito. At sabi dito, being good giver, heavenward na ba yun? Pwede. Pero may mas malalim pa po doon para mapunta sa langit. Okay, flex po natin yung tinatawag na body of Christ. No? Magsimula tayo dito. Flexing Christ down to His promises. Marami tayo pag-uusapan si Kristo, ang kanyang katawan. No? Pag-uusapan din natin dito yung ating tinatawag na calling. Pag-uusapan din natin yung ating pananampalataya, pag-asa. Pag-uusapan natin yung mga pangako ng Panginoon. So, halos ito. Ano po? Tingnan natin. Ang sabi nga dito, unang-unang, pag-usapan natin, i-flex na natin si Kristo. Sino ba si Kristo? Para, in general, pag nagtanong sa inyo, sino ba si Kristo? Na binabandera nyo, anong una nyo sagot? Sino siya? Lord Jesus. Dinagdagan ng punit ng title. Di ba? Sino si Kristo? Si Jesus. Sino si Jesus? Si Christ. So parang biglang ma-flex at may paniwanag kagad. He's our Savior. Tama po ba? Tagapagligtas. So flex na natin. Ang sabi nga, siyang pag-ibig ng Diyos kaysa isang anak na ibinigay. Kaloob sa Romans 6:23. Siya din ang nag-iisang daan, buhay katotohanan para makarating ka sa Ama. Nasa John 14:6. Siya ang only way, the truth and life. At kung siya ang way, truth and life, wala na pong ibang access. Siya magbibigay ng kalayaan sa iyo pag nalaman mo siya. John 8:32, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kinuha niya yung ating kasalanan, tinubos niya tayo, pinawalan sala niya tayo, He justified us, and He made a trade. Yung magandang buhay, yaman, kalusugan binigay sa atin, yung sumpa, sakit, kasalanan, kinuha niya, nakipagpalit siya. Di ba? Ang dami mong pwedeng sabihin. At ginawa niya tayong banal, righteous in the sight of God. Siya ang gumagawa ng kaparaanan, himala, tumutupad sa mga pangako, ilaw sa dilim. Di ba? Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Kinakanta niyo, dapat alam niyo yung paliwanag doon. At kailangan maranasan din niyo yun. Siya ang ating lakas, ang ating sandigan, ang ating mataas na tore, ang ating sangganang, ang ating tagapagpalaya, ang ating tagapagpakain, at bahagi ng ating buhay. Siya ang handang saklolo sa oras at panahon ng kapalabagan. Flex pa natin, sino si Jesus Christ? Siya ang mediator between God and man. Kung may bangin, nandun ng Diyos, andito tayo. Siya yung nasa gitna, kaya nakatawid tayo. Before we are enemies of God, but now, kinakanta natin, I am a friend of God because of Jesus. Pag tinanggap mo si Jesus, nagkaroon ka ng access, hindi lang access, nagkaroon ka ng title, nagkaroon ka ng legit relationship. You are now called the Son of God. John 1:20.
Di ba, kung titingnan natin, advocator, defender ng ating Panginoong Jesus, hindi siya nagbabago, omniscient, omnipresent, at omnipotent. At sa John 1:1, sabi, He is the Word, the beginning, and He is with God, and He is God. Ang daming pwedeng sabihin pag nagtanong sa'yo, sino si Jesus? Di ba? At ang pwede mo rin sabihin, siya ang soon and coming King, that every knee shall bow, and every tongue confess that He is Lord. And I am confessing in front of you, He is my Lord and my Savior. Yun ang una natin pinlex. Pangalawa, flex natin yung body of Christ. Kayo po ba'y nakabilang sa body of Christ? Di ba? Ang pagkawa ng ulo, tayo ang mga bahagi. 1 Corinthians 12 to 27. So we should be functional. Sabihin natin functional. Dapat may gamit tayo o dapat kumikilos tayo. Paano? Sabi nga, ang Panginoon ng ulo, tayo mga membro. Sabi, one body with many parts, and each part corresponds to one another. Yung kamay, susubo ng pagkain. Yung kamay, kakamot sa likod, kakamot sa tigiliran, nililisin yung paa. Lalakad yung paa, kukuha ng pagkain sa rep yung kamay, isusubo sa bibig kasi nagugutom yung bituka. So gano'n, hindi sila nag-aaway. Walang magsasabi, isasabihin ng paa at ng kamay, ang nagugutom yung bituka, tapos palalakarin ka, pakukuhanin ka. Yung bibig naman na bago si Pito, susubo. Mamantsahan pa yung ipin, yun lang naman ang nagugutom. Natitikman ba natin yun? Ikaw, kamay, di ba? Ikaw lumalamas ng pagkain, natitikman mo ba? Pero pag kinain na yun, yung lahat ng nakipagkaisa, nakikinabang, kaya nga lumalaki, lumalakas. Dahil yung kinain, nadidistribute din doon sa mga gumanap. Dapat iintindihan natin yun. Lahat tayo dito. Siya yung tagapagpakanta, siya yung usher, siya yung coordinator, siya yung musician, siya yung... Pero kung wala yung isa sa atin sa mga yan, walang ganda ang ating fellowship. Di ba? Kaya ba may ganda ang ating praise and worship? May ganda ang ating mga inuupuan? Meron tayong mga tinatawag na facilities? Lahat po yan nanggaling sa ating pakikiisa, no? Sa ating pagbibigay, sa ating tinatawag na pagiging members of the body of Christ. No? At sabi din dito, napakaganda ng role, importante na malaman natin yung give and take. Sa give and take, hindi tayo pipili ng gusto lang natin ibigay. At hindi rin lang tayo pwedeng take ng take. We should learn to give. Amen mo ba? Then sabi din dito, the hurting of one part affects the entire body. Totoo naman yun. Pa-pedicure ka, pag na-ingronan ka, 3 araw, 5 araw, dama-dama mo yung sakit. Lalakad ka, ang ganda ng makeup mo, pero nakalingin ka. Diba? Lahat. Bakit? Yung sakit kasi. Di ba? Tapos yung isip ko, nag-isip, ba't ba ito nasuot ko sapatos, yung masikip ka, nakahilip ka. Di ba? Kaya iika-ika ka. Di ba? Tuloy kita ng iba. At nakakahawa dito sa iba. Nung binanggit ka, bakit ganyan mo ang sakit? Sabi tuloy ng siyempre mong sakit. Ay, gano'n na rin, di ba? Nakaniwi ka, nakaniwi siya. Subukan niyo umiti. Doon sa usap niyo. Ninitili siya. Subukan niyo kinakamusta kayo, nakasimangot kayo, sisimangot din siya. Napakabilis mong mag-transfer ng tinatawag ng mga gestures. Di ba? Kahit nga lang, di ba yung mga emojis sa cellphone, nakakainit ang ulo yun. Lalo na kung malabong mata, minsan, ang namipindot yung mainit ang ulo. Eh ako mapagbiro, ay galit, pinadala ko lang ng memory verse, galit. Ay sorry po, galit po. Hindi ko po alam yun. Ano lang siguro napindot niya, di ba yung nagpapawis na lang mula. Ako ba yun? Di ba? Parang galit, pinadala mo lang ng memory verse, nagalit. Pero hindi ko naman siyempre, ano yun, alam ko naman, ang ganda lang na isa, medyo matanda na, malabo na, malalim. Okay, tuloy tayo rito. Masabi ang body of Christ, if one part is benefiting, all rejoices for it. Pagka yung isa ay nagkaroon na tinatawag na pagpapala, lahat natutuwa. Tigilan na natin yung issue. Halimbawa, biglang yumaman siya, ano nagsikap? Gano'n na lang yun, di ba? At kapag naging friend mo siya, masya-sharean mo ka. Hindi yung gagawa ka pa ng petty issue. Kasi pag kumuha ka na noon, nakapalog na yung inggit, nakapalog na yung galit.
Iba, hindi tayo tinawag dun sa ganung uri ng pag-iisip. Tinawag tayo to have a mindset of Christ. Alam po ba yung mindset of Christ? Being a servant. Hari siya. Pero mas pinili ng maging alipin. At iba yung kanyang interpretation ng greatness. Kung gusto mong maging dakila sa kaharian ng Diyos, matuto kang maging alipin sa lahat. Kaya sabi niya, yung nagpapakababa, siyang itataas. At yung mga nagpapakamataas, siyang ibababa. Di ba? Kaya dito talagang lahat yun. Malalaman natin. Sabi nga dito, God remind us, dito sa tinatawag na one body with many parts. No? Tayong lahat na nakapaloob sa body, pinapaalalahanan ng Panginoon. Take care of my body. It should be a harmonious coordination. Love should be always present. Unity and coordination must be promoted. And be aware of the feelings of others. Kung meron man tayo i-reflex dito sa body of Christ, yung pag-iibigan na lang, palakasan, panalaginan, maging aware tayo, baka may nag-uubuto, may naghihirap, abutan natin, sharean natin, kung makapo din naman ang blessing natin. Kung tama lang ang blessing natin, hindi ka nagkakasal, kung hindi ka nag-share. Pero sasabihin ko dito, walang exception. Marami rin ako nakita, mga Christian, hindi kailangan limaman, kailangan din nila minsan ng pagkain, pero marunong din sila magbigay ng mas marami sa iba kaysa sa kanila. Generosity yun. Pag ganun ka, meron kang generosity spirit. Ano po? Kaya yun lang ang dapat na gawin natin within the body of Christ. At sabi nga din dito, no, ipropromote natin yung love, peace, security found in 1 Corinthians 13:4. Maging matyaga kayo at magkaroon ng magagandahing loob. At iwasan nga natin, sabi dito, yung inggit, yung pagiging mayabang, mapagmataas, magaspang na ugali, pasarili, magagalitin, mapagtanim ng sama ng loob, at natutuwa sa ikakasama ng iba. Lahat po yan, utyong ng away. Pag meron pa kayo niya sa buhay nyo and you belong to the body of Christ, kayo yung piksa, kayo yung rayuma, kayo yung pain ng katawan na hindi matanggal-tanggal. Ano po? No? Kaya sabi nga, ang kailangan, ang person natin, sinasabi sa 1 Corinthians 13:4, no, we must be rejoicing in truth. Ano ba yung totoo? Matuwala lang tayo doon. Maging matyagain, mapagkakatiwalaan, matiisip, puno ng pag-asa, matyaga hanggang wakas, at mapagtiwala. Alam niyo, napakalaking issue ng tiwala sa tao. Pwede naman tayong magtiwala, not to the fullest. Kasi pag nawala yung tiwala kahit konti, awkward tayo. Parang ang dating, ayoko nga ito. Bakit? Meron kasi bad reference. Ayoko nga ito. Bakit? Meron ka kasi iniisip na kasamaan niya. Wait, tatandaan mo, kung naiisip mo yun, nasabi sa Bible, meron ka ng mas higit na nun. Meron kang mas higit na ganong issue, kaya, di ba yung magnet, minsan nag-iiwasan. Kaya hindi ka makalapit. So, ang madidevelop is awkwardness. Hindi po yun inaasahan ng Diyos sa loob ng kanyang katawan. Parang yun yung sinisigura ka. Parang yun yung tinatawag na pagkagising mo, masakit ang leg mo, hindi makakilos ng gano'n, at parang hanggang dito, iika-ika pa, masakit ang mga buto mo. Yun, gano'n po yung nangyayari pag may iwasan tayo, pag may awkwardness. So we should be having this pure attitude, binanggit ko na, perseverance, meron tayong trustworthiness, mati-easy, rejoicing in truth, full of hope. No? Doon sa flexing the body of Christ, ang last point, sabi nga dito, so we must protect, love, and care for the body of Christ. Kung meron man tayong flex sa body of Christ, pag-ibig, pangangalaga, at yung tinatawag na protection na natin siya. Di mo ba yung mga magulang na nag-protect sa anak ka rin yung ibig sabihin? Sa manok na lang. Yung manok na may inaakay, nakakita na kayo. Yung manok na yun, pag walang aakay yun, takot sa'yo yun. Pag dumadang ka, aalis pa yun, mapera papakainin mo. Pero wag ka pag merong yun, may sisiw yun. At kinanti mo yung isa. Ahabulin ka nun. Hindi niya iisipin manok siya. Ano kaya ang iniisip niya? Sige nga, bakit may ganun siyang tapang? Ha?
Ano po? Tatakpan. Kasi sinasaktan yung akin niya. Hindi, ano yung nagmo-motivate sa kanya? Bakit siya ganun katapang? Ano kayo iniisip niya? Ako ay isang! Tumabi-tabi ka ako, hindi ako manok! Ako ay liyo! Na pwede ibig sabihin, di ba sabi ng iba, ako mabalik, huwag niyo kong kagalitin kung ayaw niyo makakita ng Incredible Hulk. Sino nakanood ng Incredible Hulk? Di ba gwapo siya? Pag nagagalit, anong nangyayari? Nagpukulay, palakang saking, di ba? Nagiging berde, pumupula mata, nasisira yung damit, di ba? Lumalaki, at nawawala sa isip. Sasaktan yung gustong saktan. Parang gano'n. Ganun yung ano. Hindi niya naiisip na, pag nasaktan ko yung amo ko, pwede akong patayin. Itinola. Pag nasaktan ko yung amo ko, pwede akong ikulong. Parusahan. All she care about is, anak ko yun eh, bakit kinakanti mo? Di ba? Bakit gano'n? Kaya dapat gano'n tayo sa loob ng iglesia, hindi yung binibenta natin yung iglesia. Hindi kasi iglesia yung maganda. Ay, sabi ka pa, pag gano'n, yung iglesia, yung pinagtatanggol nyo, tama po ba? Minamahal nyo, bakit? Hindi dahil sa nakapalok doon, hindi dahil nagmamakaawa si pastor. Lilinawin ko sa inyo, dahil ito ay body of Christ. At dapat yung feed natin, body of Christ. I belong to the body of Christ and I am a normal part of the body of Christ. Maaaring ako yung kamay, maaaring ako yung bibig, maaaring ako yung paa. Basta kami lahat dito, hindi nagkakagalit. Kaming lahat ay part of the body of Christ. Yung pag gano'n, matututunan ng ipagtanggol. At doon natutuwa ang Panginoon. Like sa atin yung salvation, meron tayo. We call it eternal. Pag sinabi kaligtasan, eternal po ito. Ano po? Ano sabi dito? No? Salvation can only be found in Jesus. Si Jesus na rin tinanggap nyo. Tatandaan nyo, hindi yung church, hindi si pastor, si Jesus Christ. At I sabi, the moment we accept Jesus Christ as Lord and Savior, we've been given a right to become children of God. John 1:12. And our names are written in the Lamb's Book of Life. Yun ang maganda. At tatandaan nyo yung mga disipulo, nung sila'y humayo, tuwan-tuwa. Nung sila'y dumating, nagtutulog talaga, woo! Panginoon, totoo nga, nakapagpalabas kami ng demonyo! Takbo sila'y, takot silang lahat! Ano ba sinabi ng Panginoon sa kanila? Very good ba? Well done ba? Isa lang naman yung sinabi. Huwag kayong matuwa sa kung ano man. Matuwa kayo sapagkat ang inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, naging legit yung tower sapagkat recorded ang name niyo doon. Di ba, ang dami nagpapanggap na pulis, nagpapanggap na enforcer, nangingigil, nanguhuli, magkapera, nag-uniform. Pero pag nabuking, na-viral, napatunayan, ay nagpapanggap. Wala sa listahan eh. Wala sa aming count. Wala dito yung name. O retired na yan. Anong gagawin? Kalaboso. Di ba? Nagkaroon sila ng isang kapangyarihan sa panluloko, sa pamimeke. Ganon din ang nangyari. Di ba may account din sa Bible? Nasabi, ganon pala. Gagamitin yung pangalan ni Jesus Christ. May gumaya, di ba? No? Nireview yung anak ni Seba. Yung pitong anak ni Seba. Siguro, pinangalanan nila. Ang sabi ng demonyo, kilala ko mga disipulo, kilala ko ang Panginoon sa Kristo. Pero kayo, hindi ko kayo kilala. Kaya lumabas yung nag-review sa anak ni Seba, may mga sugat at ubod. Ubat. Yung ba, sinaktan ang kanilang mga sarili. So, napakahalaga po na malaman natin na nang tinanggap natin ng Panginoon, ang ating mga pangalan ay isinulat sa aklat ng buhay. Okay. At ang sabi dito, no, we must grow. We must be progressive in our salvation. Ano nakapaloob doon? Paulit-ulit na ito sila sabi, kailangan matuto ka mag-devotion, tuwing umaga, manalangin ka, magbasa ka ng Bible, i-build up mag-devotion before anything else. Para magkaroon ng magandang tingin ng Panginoon sa iyo sa pagsikat ng araw hanggang sa pagdulong ito, kasama mo si Lord Jesus Christ. Pangalawa, in-urge pa rin yung fellowship to become a solid member. Kinakailangan maging solid member ka ng isang body of Christ. Para may mga naga sa iyo, at para matuto ka, at para meron kang ministry na mabuo sa loob
Di ba hinahanap ka tayo ng Panginoon? To be accountable to one another. Accountable to your pastor, accountable to your member, accountable to your family here. Hindi na kayo basta makikinig, tatanggap, kayo na inaasahan ng Panginoon na makakatulong sa katawan ni Kristo. Diba? Sabi dito, you must offering your talents. Explore nyo, flex nyo. May talent kayo. Pastor, meron akong talent. Marunong ako kumanta. Pastor, marunong ako tumugtog. Pastor, marunong ako mag-soul win. Pastor, wala pa kayong janitor dito. Marunong po ako. Hindi po na ng puna. Alam niyo yung, hindi na nag-represent ng talent, puna pa ng puna. Ano ba yung mga iloran? Ang daming abyo. Ilan na may nasabi, taga-muga mo dyan. Ano ba? Baka bumaksak sa akin yun. Ano ba naman itong kasi na ito? Napakaligabok. Ano ba naman itong simento na ito? Ang puti. Ano ba yung amoy yung aircon na yun? Amoy lumlum. Lahat na naman sinabi. Pero wala ka na ambag na kahit isa. Ang dami mong naambag sa iyong salita. Big words, but empty. Walang saysay. So, stop tayo doon. Ang sabi dito, pag nandito ka, i-flex mo, share and bring others to Christ. Win a soul. Yan ang dapat mong gawin. And disciple others. Kung may alam ka na, naalaman mo, share mo sa iba. E ganito yung pagsusunod mo, effective. Kasi hindi ginawa mo. May naniwala, may tumanggap, nadala sa kanya. Ganun din yung gawin mo sa iba. Tingnan mo ba? At sabi dito, testify. Sino ba dito nagpapatotoo pa? O nagkakaroon ng patotoo pag may fellowship? Sinong gusto magpatotoo? Naglulo. Alam po ba ninyo, yung patotoo, napakalakas na pwedeng tool para magamit sa salvation. Pag mahilig kayo magpatotoo sa mga nakakatabi nyo, sa bus, sa workplace, sa school, kahit sa palengke. Alam nyo, sa pagpapatotoo nyo, malay nyo, bigyan pa kayo ng tawad nyo, sukuin nyo. No? O hindi na kayo sinili ng konduktor. O ilibig kaya kayo nung nakatabi nyo. Diba? O kaya naman yung passport. Merong pangyayari ng mga blessings na pwedeng ibigay ang Panginoon sa iyo. If you will so. Okay. Nasabi, bring the church out and carry the light wherever you go. It reflects our salvation. Kasi huwag magagalit ha. Una natin itong lahat. We're not bringing the church out, but we're bringing the world in. Well, inside the church. Ginadala natin yung kamunduan sa loob. Bakit? Nananahimik yung kapatiran mo dito, active sa Panginoon, yayayain mo sa kung ano-ano activities sa labas, hanggang mawala, hanggang tumamat. O kaya naman yung ugali sa labas, yung mga, alam mo, yung mga pattern ng mundo, yun ang ina-apply nyo dito. Hindi naman masama. Minsan nagtitinda, minsan nagkakaroon ng mga kung ano-ano bagay sa loob na pinagsisimulan ng tisudan. Ihuwa. Yun yung mga pangyayari na yung mga ugali sa labas, yung chismisan, ugali sa labas sa inggitan, ugali sa labas sa parangitan. Sa labas yun! Huwag nyo dali sa loob. Remember, this is the body of Christ. Igalang natin yung body of Christ. Ngayon ang gawin natin, yung church ang dali natin sa labas. Ang ibig sabihin, be a real, genuine, legit Christian. Linggo man o Lunes hanggang Sabado. Nasa church ka man, o nasa pamilya mo, nasa palengke ka man, o nasa ka man lugar, huwag kang magwala, huwag kang magpakita ng kamunduhan, ipakita mo yung kaligtasan na natanggap mo. So bring the church out. Pag-usapan natin pang-apat, the calling and responsibility. We call it exclusive. Pag sinabi, lahat po tayo dito exclusive. Pag sinabi exclusive, binibigyan tayo ng importansya ng Panginoon para sa atin na yun. No? Be blessing ang Panginoon generally, but we are being blessed exclusively. Kasi sinabi ng Panginoon, marami akong tinawag! Tatanungin ko, sino dito yung mga tinawag? Taas ang kamay. Amen. Sino dito yung mga tinawag? Sumigaw naman ka sa Amen. Amen. Hindi ko kasi sabihin sumigaw, ano po? Pero kung sasabihin ko din, sino tinawag? Amen. Ilan nyo? Doon nakalata. Ilan na yung tinawag? Di ba? Kasi ganyan may instruction, kaya ulitin natin ha. Sino yung mga tinawag? Sumigaw naman ka sa Amen. Amen. Okay. Alam ko na po. Pero sabi sa Bible, maraming tinawag. Ayun, ang dami. Totoo naman yun eh. Kung hindi tinawag kayo, kaya nga kayo you belong
Nakikinig ka ng salita ngayon dahil tinawag ka. Nakaupo ka dyan ngayon, hindi ka makalabas dahil tinawag ka. Amen po ba? O ngayon, sabi nga, maraming tinawag, pero konti ang hinirang o pinili. Pero kayo manungkot doon. May paliwanag doon. Ang sabi nga dito, we must become progressive. Sabi nga natin sa katabi natin, be progressive. Be progressive. O yan ha. Ang ibig sabihin ng progressive, hindi ka tulaling. Hindi ka tungana. Pag ikay anak ng Diyos at nakabilong ka sa body of Christ, mag-participate ka and be progressive. Hindi sapat yung nakikinig ka lang ng linggo. Nakaupo dyan. Kung may men's fellowship mamaya, meron ba? O lahat ng men's, be progressive, umating ka. Pagtapos sa service. Parang may chismis, may pakain. Chismis ba o totoo? O totoo ba ang chismis? Kaya yung mga lalakihan dyan, may asawa, may anak, lolo, malapit na maging lolo, o yung mag-aasawa pala, kabataan, teenager, kakalalakihan, di ba? Kasama kayo lahat. Pagtapos na ito, meron kayong men's fellowship. Okay? Be progressive. Ang sabi nga dito. So, ang sabi nga dito, learn to segregate ourselves. Romans 12, 1 and 2. Pag-aralan mo, pag sumitapan mo, ihiwalay ang sarili. Kanino? General na natin, sa mundo. Ano yan sa mundo? Barkada, bisyo, kahinaan, kasalanan, at kung ano pa. Pagsikapan mo, hindi naman po agad. Born again ka! Simula ngayon, hindi ka na pwedeng lumawas. Ay, hindi ka po nagmumuna. No, hindi ko po kinukulong sa kumbento. Napakaganda. Christian po tayo. Hindi ka na pipilitin. Dahil sa biyaya ng Diyos, maiintindihan mo, may isang namatay para sa iyo, dakila siya sa lahat. Hindi ka pinilit. Tatanggapin mo lang. Pag naunawaan mo yun, ikaw mismo magpuusap. Hiwalay ka sa mundo. Di ba? Pero hanggang hindi nakakasink in sa iyo yung grace, mercy, love ng Panginoon, you stay. You stay with your enjoyment. You stay with your wickedness and you call yourself a compromising Christian. Diba? Tuloy tayo dito. Ang sabi po dito, sa calling natin, mapag-aralan po to daily offer ourselves unto the will of God. Para bang lahat ng gagawin mo, yun ba ni Lord ito? Nakalulugod ba sa Panginoon ito? Daily! Carry your cross and follow Him! Talagang may sacrifice to. Di ba yung pagbubuhat ng Panginoon ng cross, sacrifice yun? Eh tayo pinapalo daily. Ano ba yung cross na hindi ko na kailangan magpagawa ng 2 purpose na napaka. Hindi po yun, magbubuhat ka ng nalalitan. May mga gumagawa na ito, di ba? Naka-flex sila sa TikTok, may gulong yung dulo, nililibot yung buong mundo. Akala na pag nabuhat nila yun sa buong mundo, okay na yun. Hindi mo na kailangan gayahin si Kristo doon literally. Hindi mo kang ginaya eh. Ang Panginoon talaga, hindi na yung napakibulat sa'yo. Pag may gulong eh. May gulong ng cross. Di ba? Meron ka pang mineral water tanda. Papunas-punas ka lang ng pao. Kasi ang Panginoon habang nagbubuhat, pinapalo eh. Tinatadyakan eh. Dinuduruan, inaalimura. Yung hirap ka na, pinipressure ka ka. Ano yun, di ba? Paano makapagpapatuloy? Bumagsak na nga eh. Sa sobrang tindi ng hirap, kaya may hindi bumuhat na para sa kanya. Ako yung ngayon, ginawa na ng Panginoon, buhatin nyo naman yung krus para sa kanya. Ano yun? Araw-araw kasi mayroong pakikipaglaban. Merong mga interaction between you and your partner, between you and your children, between you and your community, your neighbor, workplace. Meron po talaga, kailangan ka magsakripisyo. Ano yung halimbawa? Kailangan ka magpakumbaba, kailangan ka laging umunawa, kailangan ka laging magbigay, kailangan mo laging portray yung ugali ni Kristo. Sacrifice po yun. Amen po ba? Hindi pwedeng Kristiyano ka lang pag dito pagdating sa workplace mo. Nabangga ko. No one knows that I'm a Christian. Bakit ako binabangga? Hindi dapat ganun. Kasi sa pagpapakita mo kung sino si Kristo sa workplace mo, doon nila makikilala si Jesus Christ. Inaapi ka na nila, bakit yun? Ginagamit at hindi nagagamit. Christian mo. Oo, talaga ba? O, di ba? Kaya isang araw, makakasama mo sila. Let your light shine, that they may see, take note, your good works, that they will glorify the Father in heaven who called you, and one day they will follow you of your good works. Tuloy tayo.
At sabi dito, go out of your comfort zone. Alam mo rin, isa sa comfort zone natin yung tulog. Diba? Sino natulog kagabi ng maaga? Binibigay po sa inyo ang comfort. Kayo po ang kumukuha at naglalagay ng advanced na discomfort. Kung yung comfort kagabi, pinatulan mo nang natulog na kayo ng alas 9. Eh di ngayon, hindi kayo discomfort. Kasi kung discomfort ka ngayon, naantok ka, nagugutom ka, naiinis ka, natutulog ka, at nagpapakunwari ka ng amen. Eh, kinakikita ka ng duli. Hindi na kanya normal na itsura mo. Hindi na, ay, kita-kita ka, mulagat ka, ngayon ang pungay mo. Di mo ba kita-kita ka, singkit ka ngayon, ang mulagat na mulagat ka dahil pinipilit mong gumising. Be your normal. No? Kaya kailangan, alam mo na to, ay bukas, haharap ako sa Panginoon, dapat sariwa. Di mo ba yung pula ang mata na pagkakapalakan? Bilasa, at isda ito. Ay ba bibili? Bibili ng isdang bilasa? Meron bang, ano ang binili mo eh? Puti ang mata, gusto mo yung pula. Diba? Sunti daw yung inchi. Kasi kulit. Hindi. Diba? Hindi ko na sabi dito, pag pula mata mo, minsan, ano sabi sa'yo? Atin ka ba? Diba? Pero hindi alam ko yung talaw. Diba? Kaya yung iba dyan, tingnan niyo yung mga kagabi. Pag yan ang pumula, adik yan. Hindi, adik yan sa kaka-cellphone. Sa kaka-games, tingnan mo pag sinabi, adik, gamot agad yun. Hindi yun. Baka adik na rin sa kakainom ng sleeping pills. Hindi na siya tagda ng sleeping pills. Alam po ninyo, sarayan lang yan. Pagdating nyo ng pagtanda, hindi na kayo makatulog. Sinanay nyo kasi ayaw matulog. Hahanapin nyo yung tulog. Totoo yan. At yung tulog, wala na siya. Alam mo ba yung tulog? Rest. Peace yan eh. Pero yun naman sobra sa pag-exercise ng tulog. Eka nga, they rest in peace. Totoo po yun. Hindi ako nagbibiro. Yung tulog ay practice para mamatay. Huwag niyong practicein baka ma-perfect. Ito po yun, ha? Kaya gising-gising tayo. Pinaplex natin yan. Go out of your comfort zone. Hindi mo kailangan maging basihan yung mayaman ka, may sakit ka, mahirap ka, yung condition mo, yung pamilya mo. Hindi. Pagdating sa gawain ng Panginoon, present yourself. Amen? Yun ang isang halimbawa na lumalabas ka sa comfort zone. Hindi ako makakasama kasi may apo ako. Bakit? May magulang yan eh. Diba yung pinapakihasa mo sila? Hindi ako makasama, bakit? Hindi ako nakabili ng ano eh. Ang tawag mo? Yung sun protection. Eh, kung ka na maglagay, pumunta ka naman sa impyerno. Kasi hindi ka nakikipagkais. Huwag nagdadahilan ng kung ano-ano. Dahil, isang araw sasabihin ng Panginoon, Panginoon, ba't ako napunta sa impyerno? Di ba sabi ko, unawain mo ako? Sasabihin ng Panginoon, unawa nga kita eh. Ay, unawain mo ako kung bakit ka na dinala dyan. Hindi mo kinuuli. Di ba? Hindi ako mahalaga sa'yo. Eh, hindi ka rin mahalaga sa akin. Tapos na, dyan ka na. Gusto niyo ba magiging ganun? At ang dami po ninyo dito, isang sagot na kami sasabihin ng Panginoon, well done, my faithful servant. Nilakad tayo. Wala akong damit. Walang magandang damit. Servant nga eh. Di ba? May hayon tayo, pupunta tayo. Hindi ako nakabili ng maraming pagkain. Wala akong ganyan. Servant nga. Gutom mo, di ba? Hindi naman sasabihin ng Panginoon sa'yo, well done, my faithful praying children. Faithful servant. Comfort zone. Labas ka dyan. Lumabas ka dyan. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ang Panginoon na comfort zone talaga. Higit pa sa comfort zone yung langit. Lumabas ko sa langit. Nagkatawang tao. Sinaktan. Dinayubay sa krus. Nakakakiw na. Iniinsulto pa. Tinuhog pa. Ano sa akin? Patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kayo ano? Nabunto lang kayo. May amoy naman. Yung lumilitaw yung natural mo sa konting bagay na ginawa sa'yo. Abay, palagpasin mo na yun. Di
kaysa doon sa nangyari. Laging gano'n ang anak ng Diyos. Okay, tuloy tayo. Ito pa, masabi dito, you will be chosen. Huwag kayong mag-alala, yung sinabing few na yun, ito naman po yung pinabanggit dito sa Ephesians 4:11. Magbibigay ako ng fivefold ministers. Apostoles, evangelista, pastor, guro at propeta. Ayun naman pala yung mga special calling. Tinawag lahat, ilan ang pinili. Nilinaw po, para hindi na magkagulo. Sabi nga dito, 1 Corinthians 12:28-31. Naglagay ang Panginoon ng ilang mga apostol, evangelista, pastor, guro at propeta. In the church, naglagay din ang Panginoon ng gumagawa ng himala, nagpapagaling ng may sakit, tagatulong sa pangangasiwa, nagsasalita ng wika, nagpapaliwanag ng mga wika. Kaya, ang paalala, buong sikap niyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. Ang dakila yung susunod na verse dito, pag-ibig na tuloy. Kung hindi ka nabigyan ng gano'n, mas i-desire mo yung pag-ibig. Ngayon, may paliwanag na naman sa verse 29, hindi lahat ay magiging apostol, guro at propeta. Yun yung binagay ko. Pero yung pastor na pag-aaralan kasi yun, saka yung tinatawag na isa pang tawag, apostol, ay evangelista. Yan. Kaya titignan po natin, hanggang doon na lang. Hindi rin sinabi dito na lahat yung pinagkalooban ng paggawa ng himala, pagpapagaling ng may sakit, iilan lang. So paano yung iba? May pastor, may guro, may nagpapagaling, may sasadya ng wika, may nagpapayin ko. Paano yung iba? Si pastor na ba? Papasok ngayon tayo doon tayo tinatawag ng calling and responsibility. Sa second part ng responsibility, ang tawag dito, delegation. Pag puputol-putol, pag-share ng ministry, hindi lang si pastor ang gagawa. Ibig sabihin, si pastor ay hahatiin ng mga ministry, we call it, yung tinatawag na work of the ministry. Hindi lang si pastor ang magpre-pray. Hindi lang si pastor ang mag-visitation. Hindi lang si pastor ang pwedeng gumawa ng communion. Hindi lang si pastor ang pwedeng gumawa ng dedication. Hindi lang si pastor ang pwedeng gumawa ng baptism. Hindi lang si pastor ang pwedeng magturo. Lahat tayo capable. And that we call the responsibility. Wala talaga ako doon, pastor. Meron pang inaano, you can do the least, but higher in that side of God. Ano to? Janitorial work and ministry. Galing ko binanggit. Pero kung yan ang meron kang galing dyan sa paglilinis, paghuhugas, we call it the Martas. Ano po? Yung mga talagang below the belt. Hindi siya very displayed ministry. Tinitulad mo ng Panginoon na how faithfully you are into that ministry. Kaya sabi dito, let us be accountable for one another. Pag lahat na po tayo may ministry na discover natin, nangangahulugan, bakit mo ginagawa yung paglilinis? Pagtapos mo mong maglinis, sasabihin mo sa lahat na papasok dito, Hot! Tanggalin lahat ng sapatos, chinelas. Hirap na ako sa kanilis. Ganun ba gagawin mo? Hindi. You keep cleaning. Nakita niyo sa mall mga na-janitor, kahit sa dati hindi ginagawa yun, yung habang kumakain ka, may nawawalis, parang kapaspasan. Pero ngayon, tanggap na. Habang kumakain ka, kahit sa fast food, may nagmama, may naglilinis, may naglilinis sa mga tama. Nilagay kasi sa mindset nila, you just continue your work, your task. Huwag kayong distorbo. Gawin nyo lang yung gagawin. So, ganun din dito. Hindi mo kailangan maghanap ng pupula sa'yo. Hindi mo kinakailangan tingnan yung sarili mo na mababa. Hindi mo kinakailangan i-compare yung sarili mo sa iba. Ang gawin mo faithfully, yung gawa mo sa harap ng Panginoon. Dahil si pastor, pwede ka lang bigyan ng team, pwede ka bigyan ng comment, pero ang Panginoon ang magbibigay ng reward sa iyo. Higit sa lahat, yung mababang ministry. Let's go on to number 5. I-flex natin ang faith and hope. Magtatanong, sino may faith? Amen. Talaga lang. Sino may hope? Amen. Pareho lang ba yun? Magkapatid sila. Sino tatay nila? Para sila naging magkapatid. Okay, tignan natin mabuti. Let's talk about faith. At sabi sa Bible, Hebrews 11, ano, evidence of things hoped for. Maliit, kinumpira siya sa buto ng mustasa. Pero, pag meron nga nito, napakatapat
kapangyarihan, pero mo masasabi mo sa mundo, lumipat ka sa karagatan. May nakapagpalipat ako ba? Meron na pong bang na-note sa Christian world o sa Guinness Book of Record, isang Kristiyano sa kanyang pananampalataya, siniliit ng buto ng mustasa, napalipat ang bundok sa karagatan. Meron na po ba na-record? Wala pa. Ibig sabihin, wala pang ganun. Kristiyano na may ganun kalaking pananampalataya. Mas malaki kasi assuming eh. Nananampalataya pero merong kasamang duda. Tama? Tulang ng bibig. Dinagpala! Magaling na! Atin mamaya! Pero sa kalooban, isip sabi na may pananampalataya. Pero, hindi patakas nila na buto ng mustasa. Liit, no? Pero mapipuin na ito. Ay, maliit yun. Okay, tuloy tayo sa faith. Ang sabi dito, we've been set free. No? Because of our faith. Ang sabi dito, pag may faith ka, faith is all you need para maniwala ka kay Kristo. At tinanggap mo siya. Faith is all you need para mapaniwalaan mo na ang iyong kasalanan kahapon ngayon at sa susunod pinatawad na. Faith is all you need para malaman mong pinalaya ka na sa pagkakatali. Ang sabi nga, once free, you are free indeed by the Savior. Faith ang kailangan mo para makatawag ka sa pangalan ng Jesus at maging makapangyarihan ng iyong gagawin. Magliliblo ka ba? Magka-cast out ka ba? Mag-declare ka ba? Faith is all you need. Amen po ba? Faith is all we need to forsake the world. Kailangan mo ng faith para matalikuran mo ang mundo. Lord, tatalikuran mo mga kaibigan ko, pero nananalig ako, hindi mo ko ibig. Ikaw na yung magiging comfort ko. Lord, tatalikuran mo na po yung bisyo, yung kasiyahan ng mundo, pero naniniwala ko, ikaw na yung kasiyahan ko. Ikaw yung magpapalit ng mauhawa ko sa mundo. Dapat may faith na mo. No? Faith is all we need to focus our eyes on things above. Nasa Bible po ba yun? Itingin nyo, yung mata sa mga bagay na nasa taas. Gawin nga ninyo, tingin nyo sa taas. Uy, tumingin yan. Yun ang literal na utos. Ano nakita nyo sa taas? Ilaw. Electric pad. O ano-ano. Pero hindi po yan yung taas. Yung mas mataas pa dyan. Yung mas mataas pa sa araw. At kalawakan. Yung ikatong langit ba? Doon ba tayo pinatitingin ng ating Panginoon? Doon tayo pinatitingin. Ngayon, kung na-focus mo lang yung mata doon sa kalangitan, ano kaya yung nasa kalangitan? Sige. Sa langit. Ay, ano na, pero wala. Di ba wala? Walang makasabi. Kasi totoo naman po yung nasabi, ang kalangitan ay isang lugar na wala pang matang nakakita, wala pang tengang nakarinig, wala pang unawa na nakatalos, at hindi maipapaliwanag kung gaano kaganda ang kaluwalhati ang nandun. Kaya nga pinakikingin tayo, asanin mo. Maging curious ka, ano na yun doon? Ba't kailangan po, pagka hindi po kayo naging curious doon, mas maliwanag pa rin, mas kumikinang pa rin, mas malaki pa rin ang value ng milyon sa inyo, ng dolyar sa inyo, mas malaganda pa rin, tingnan yung malalaking bahay dito at nag-aasam ka nun, mas magaganda pa rin yung mga sasakyan na yan at nag-aasam ka nun, mas magaganda pa rin yung ganitong hanap buhay, yung ganitong trabaho, malalaki sweldo, nag-aasam ka nun. Pero pag nakatawid ka doon sa pananampalataya, meron si Pablo. Ano sabi niya? Binasura kong lahat kung ano yung meron ako. May wala yung tatalo kay Pablo nung panahon. Sa kapangyarihan, karoon, katalinuhan, achievement, pero nung tinawag ng Diyos, binasura niya lahat. Yung tapang niya, naging katuwagan. Mas naging matapang siya sa salita ng Diyos. Yun sana kasabi ng bawat Kristiyano. Di mo ba yun yung faith natin? Sabi, faith is all we need to carry our tasks and follow His advocacies. And faith is all we need to reach heaven above. Pag walang faith, you never ever please God. Kailangan may faith. Let's go to home. No? Nasabi dito, when everything is done, stop and feel the result. Hindi po lahat natapos na, tumigil na, at tinuldukan.
Sinabi niya, doktor, mamamatay ka na. 3 buwan ka na lang. At buhay na matotoo to sa lolo ko, di mo. 3 buwan ka na lang. Sabi ng lolo ko, may pera siya. Lord, I'll make a covenant. Magbibigay ako ng iglesia sa Japan, sa Laguna, sa Batangas, at sa Balintawak. Dagdagan mo lang ng onte ang buhay mo. 3 months to live, 6 years added. Lumakas ulit, nagmekaniko ulit. Inabuso nga ito, kaya nagkasakit ulit. Binugin nyo, mamamatay. Cancer sa prostate. Si Lord. Diba? Pero, dahil sa covenant niya binigay sa Panginoon. Pero, last niya na hour, pwede pa eh. Dadali siya ng ambulansya na kaya ayaw niya na. Sabi niya, I want to be. May susundo sa akin. Nandiyan na sila nararamdaman. Marami sila may susundo sa akin. Huwag niyo na magdali sa ospital. Magsasayang lang kayo ng pera. Gusto ko yun. Kaya sobra na yung anin na ako. Di mo ba? Yun ang ibig ko sabihin pag may hope ka. Sinabi ng doktor yung condition mo. But if you believe in God, and sabi, I won't believe the report of the doctor. I'll just believe the great doctor. And that is Jesus. Wala naman po yan. Lahat naman po yung pinag-aralan lang. At nilagyan ng kung ano-anong mga kategorya, ng kung ano-anong mga description. Alam niyo po, base na niya sa tinatanong sa iyo, anong nararamdaman mo? Ito po, medyo masakit. Kahaba. Isang doktor, medyo nakapag-aral-aral. Ano nararamdaman mo? Dito po, mas appendicitis. May mas nag-aaral. Sa mga dito, sakit sa atay at lamay. Di ba ba? Meron pang sumingit na tigad ko, parang gano'n. Wow! Saan ba masakit? Dito umiikot. Bato sa abdo, bato sa bato. Lahat na may kategorya, lahat na may pangalan. Pero isa na yung sinasabi ni Jesus Christ, anong masakit? Lord, masakit yung tiyan ko. I will heal you! Yun lang. Nasasabihin ng Panginoon sa'yo, magaling ka na. Di ba, nagtatanong ng mga doktor, anong masakit? 1 minute ng doktor naman nagsabi sa inyo, masakit, anong gusto mo gawin ko sa'yo? Hindi po ba, tinanong kayo ng doktor, anong gusto niyong gawin ko sa'yo? Kung ganyan yung doktor, ano sasabihin niyo? Siguro, doktor, tinanong mo ako. Ano? Hindi ka natatakot sa opera. Takot ka sa gastos. Baka ako sa pag-opera niyo sa akin. Sa laki ng gastos, sa pag-alala ko, ma-infection ako. Matuluyan ako. Magkaroon ako ng comatose. Di ba? Yan po ba yung aabot ng ng kalahating milyon? Aba, 1.5 million. Diyos ko po! Nakukoma ako. Sige. Pero Panginoon nagtanong, anong gusto mo gawin ko sa'yo? Di ba Panginoon nagtatanong? Hindi ba napansin? Tatapaganalan. Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gusto ko pong makakita. Gusto ko pong makalakad. Sa pananampalataya mo, tanggapin mo. Kasi tinatanong tayo ng doktor, ano masakit? Diba? Ang pwede lang sabi ng doktor, siguro sa sobrang kasaalan, ikaw din ng tubig, diba? Ganyan yung mga pag-comfort nila eh. Siguro, subukan, alam po nyo natin binibigyan ng gamot, experiment ko lang yun. Hindi na nila alam yun eh. Hindi ko nila lahat, pero yung ibang ang mga doktor, nag-aaral talaga, pupunta ka na nila. Pero yung iba, dito na lang. Diba? Pinupuntahan na sila ng mga, yung mga med director, yung mga nagkasapon na gano'n. So, painom mo ito sa nirarayuma, painom mo ito sa masakit sa puso, di ba? Kaya yung doktor naman na ito, experiment ko itong atong pasyente ito, total barag ko eh. Isakit pala sa puso Gusto ko experiment ko sa kanila ito, gamot na ito, para sa susunod, kung babalik o hindi. Pag hindi na ito bumalik, tikot na. Di ba? Ganun lang sila. Pero ang Diyos, hindi. Ang Diyos, buhay, at ang lahat ng sinasabi ng Diyos, totoo, magkaroon ka ng pag-asa. Hindi mo ba? At ang pasito, kailangan mo ng pag-asa, sabi dito, lahat ng naglalagay ng tiwala nila sa Panginoon ay makakaasa. Yun ang sabi. To those who put their trust in the Lord, there is always hope. No, ano ba yung pag-asa? Makasalanan ka, dami mong pinataya, dami mong ginawa. God can forgive you. That is so.
No? Yung gusto mo na magbago, ikaw na yung pinakamasama, there is hope. No? Yung mga tinatawag na hindi magagamot na mga sakit karamdaman, there is healing. Ano po? At ang sabi dito, yung mga bagay na mga nakakulong, mga natatalian, mga napoposes, mga nabibihag, there is deliverance. Lahat mo yung gagawin ng Panginoon. Basta manalig ka lang, magkaroon ka ng pag-asa. Nasabi dito, yung mga natural broken lives, shattered dreams, frustration, there is hope, there is restoration. Handa po yun. Ang sabi dito sa mga nagpuputong, sa mga ulilang lubos, ang sabi, there is Jesus, God the Father that can provide, and He is your Father. He will never ever forsake you. Hope lang. Yung pamanalig lang. At ang sabi dito sa magulong sa libutan natin, na isang araw mapapahamak na, there is a blessed hope. Dadating si Kristo. Bago mangyari kapahamak ng mundo, kukunin niya tayo. Amen mo ba? Sinong gusto kunin ni Kristo? Mamaya. Diba? Mamaya, tumating na siya. Sino gusto tumating ng Panginoon? Mamaya. Diba? Kahit naman gusto niyo, kung hindi ko siya talaga dadating. Malay nyo, pagtapos sa sermon, siya mamatay. Hindi mamaya. Kaya ko sinasabi sa inyo, sinong gustong mamatay at sigurado na kayo, itanggapin niyo na po. At least yung mga utang nyo, hindi nyo nababayaran. At yung may mga may utang sa inyo, hindi na po may bigatan. Tama po ba? Pero sabi nga, higit sa lahat, masarap mamatay kung kilala mo si Kristo. Sapagkat ang sabi, mabuhay ka kay Kristo, pag namatay ka, may pakinabang ka. Tama po ba? Lang, kung sigurado ka, hindi ka matatakot mamatay. Pero huwag kang magpapakamatay. Wala po tayong ganun doktrina. Ano? Sa kailangan ay natural death. Diba? Di naman kalangkit lang. Diba? Natural death. Pinahihingi naman yun. Ba't nahihintay? Kahit kung sabihin mong tama ang kalangitan mo, hindi naman talaga ikaw naiintindihan. Di ho ba? Gagamit na lang pa nun mabaksak ka na lang ng halas. O kung ano. Diba? Pero hindi naman gano'n ng Panginoon. Ang Panginoon, alam niya kung hanggang kailan ka. Kaya ang maganda lang. Ang sabi, maaaring alam ng Panginoon na 3 days ka na lang mabubuhay. Pero sabi ng Bible, sa Bible, nahihingi ang buhay. Kasi nga, God is merciful. God is right. Ay, pwede ko pa niyang bigyan. Okay. Sa last, hindi pa kaya. Tingnan natin ang verse 6. Vested and entrusted power. I-flex natin yan. Lahat po ba tayo may kapangyarihan? Gusto ko lang mag-survey na 100 tao. Sino may kapangyarihan tumayo? Wala namang ganas doon. Manatingin po kayo kung may gagaya dyan. Wala. Sino may kapangyarihan? Alam mo naman ko yung tanong ko. Yung kaaway, tawa ng tawa. Wala pa rin kapangyarihan dito. Kung may mag-ibig ka, may kapangyarihan ka. Ngayon, sino may kapangyarihan tumayo? Iba, nagdududa na pa rin. Opo! Kaya pala dapat i-flex talaga yung vested and entrusted power. Sabihin natin, vested and entrusted power. Sabihin sa kapwa, binigyan ka ng Diyos niya. Kaya bumisi ka. Ano to? Alam po ba ninyo, God's presence mismo is power? And we are, sabi po nyo, we are in the presence of God. Kaya may kapangyarihan ka ngayon. Yung may kapangyarihan, huwag naman magagalit yung tatamaan. Yung may kapangyarihan, damang mo higlay na. You are alive. May kapangyarihan. Ano ba? Ang sabi dito, dun pa lang sa sinabi na, or word 2 or 3. Magbilang nga tayo. 1. Magbilang tayo. 1. Ano po? Matutunan ko sila. Go. Doon pa lang, dalawa na yung Jesus. Totoo yun. Kaya ang ibig sabihin sa kabuwang ito, mas marami tayo, mas dakila yung kapangyarihan. Sinabi nga lang niya, 2, 3 nagkakatipon, ano na ako. Kaya yung 2 yun at 3 yun, pwede magkasarap ng demonyo. Basta sa Diyos sila. Eh, ang dami natin dito.
Ay, tanong ko sino may kapangyarihan? Tayo lahat yun. Amen mo ba? Matthew 18:20. At ang sabi dito, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng Espiritu ng katatakutan, kundi ng kapangyarihan at ng kapayapaan. Kaya huwag kayong maging idol dito sa kalaman sa kapangyarihan. At ang sabi yung nasa sa inyo is greater! Greater is He who is in you than he who is in the world. Kapangyarihan po lahat yan. 1 John 4:4. Not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. The Spirit of the Lord is upon us. Zechariah 4:6. Kaya may kapangyarihan tayo. Huwag kayong maluwag. Sa tuwing lalabas kayo, may kapangyarihan kayo. Dahil anak kayo ng Diyos. Sino anak ng Diyos? Taas ang dalawang kamay. Alam po ninyo, yung mga anak ng presidente, alam po ng presidente yun. Pero kinatatakutan sila. Hindi mo sila pwedeng natin dahil anak sila ng presidente. Lalakad sila, meron silang kasamang gwardiya. Mayor nga lang natin. Mayor lang natin, ilang 4 na buwan yung magkakat. Diba? Old boy. Sakasagasaan ka nila pag hindi ka tumakbo. Mayor lang yun. Nakakatakot na, di ba yung pamilya? Ikaw anak ka ng Diyos eh. Diba na hindi matakot sa iyo yung tao? Pero yung demonyo takot sa'yo. Yung taong may demonyo, matatakot din sa'yo. Amen mo ba? Pag ang tao ay, na may demonyo ay hindi natakot sa'yo na anak ka ng Diyos, demonyo ka din. Totoo yung kakampi mo eh. Gusto naman, katiso, tinamahan naman ako. Bahala kayo. Ay, saan naman sabi ko, tinamahan ng demonyo. Kaya pag kami natisod pa yan, kino-confirm nyo. Pero kung hindi demonyo, tama kayo matatakot. Sino matisod doon? Ay, demonyo lang, di ba? Pero kung hindi demonyo, hindi matitisod. Matutuwa pa kayo dahil ang demonyo ay talagang ating dinidibdig na yung mga. Hindi kayo matutuwa. Ano kayo mga? Ugat ba? Baka pag naman dito sa kaninyo ko, ha? Huwag ganun. Okay. Tuloy tayo dito. Ano i-reflex ko yung kapangyarihan? Okay, magtatanong ako tapos sa kalagitan. Sino may kapangyarihan? Yes! Sino may kapangyarihan? Yes! Nakaway. Nakaway yung ninidilaan ko. Dahil sumagot na kayo eh. Kanina tatawa-tawa siya eh. Alam mo po ba yung kwento? May kwento ako. Ano ka naman yung anghel ng kaliwanagan at saka yung anghel ng galing sa kwento? Nag-tour. Next natin yung mga simbahan. Pero bago doon, nakikipag-yaya ba ako sila? Pumunta sila sa sabi ng anghel ng demonyo. Isa pa. Nakikita mo lahat yung mga nagsasabi na lahat. Wala sa nagsisigaw ulit. Kato nakatayo na. At nagtitinda niya. Yung lahat yan. Pumunta sila sa gasolinahan, sa palengke, nakita mo lahat ng mga naglalakad na yan. Hindi mo rin, di ba? Lahat yan. Sabi mo, uwi, baka may iba tapos mag-service. Di nga, nagmatiling ang uwi. Lahat yan. Kaya ako naman mag-ayabag. Sabi ko, punta man tayo sa iglesia naman sana. Pagpunta nila kanina, nagtatanong si pastor, hindi kayo sumagot. Kung masabi mo sa'yo eh. Hindi siya danas. Pero ngayon sumagot kayo, di ba? Ngayon sinasabi ng anghel, nakikita mo ito? Uy, nakatingin ang anghel sa'yo. Sabi ng anghel sa Diyos, akin lahat yan! Sa Panginoon yan! At alam mo, sumasagot na yung si Satanas. At yung demonyo, hindi! Yung tulog, akin yun. At yung gustong umuwi, akin yun. Yung nangingit, akin din yun. At yung naman, nakasimangot na ganyan. Alam, tinamaan, akin din yun. Ayan. Nagpapatawa. Pero totoo yun ha. Kaya, tuloy tayo sa kapangyarihan. Lahat tayo. Sabi nga dito, sabi ko kanina, pag may pag-ibig ka, may kapangyarihan ka. Kasi sabi nga po dito, 1 Peter 4:8, pag may pag-ibig ka, it can cover a multitude of sin. Galit sa'yo ito, galit sa'yo sila, galit ang buong dito sa'yo, kaya mong ibigin. Dahil yung pag-ibig mo ay isang malaking alon na kaya sila.
takpan mo ang mga masasamang nakikita mo sa kanila. At ang kaya mo ng ibigay, unawain at ibigin sila. Ganun mo ba? Kaya sabi ko kapangyarihan lahat. Pero yung mo sinasabi na ulan na tayo, alam kayo ng Diyos eh. Walang kayo ng mapangyarihan. Di ba? Yung anak ng Diyos, yung anak ng presidente, pag nakarap sila lahat, formal, makapangyarihan. Pero pag sila na lang, na nandoon sa opisina ng presidente, di ba, may mga anak na binata, yung tato, di ba? Malay mo, pag nandun sila sa loob ng office, sila nagbabalibol sila ito, nagbabadminton. Di ba? Nagkasusuntok-suntukan. Di ba? Eh, magpapamilya sila eh. Yun ay ibig ko sabihin. Pero pagka nakikita sila ng publiko, takot sapagkat first family sila. Ganun din si Satanas sa inyo. Pagtayo pa lang nyo, paglakad pa lang nyo, takot na si Satanas sa inyo. Ano sabi? The righteous are bold as a lion. The wicked flee with no one pursuing them. Hindi mo pa binubugan mo. Tumatagilis na sa takot. Di ba? Tested tayo ng power. At ang sabi dito, given truth that set us free. Sa salita mo, may lumalaya. Hindi ka kasi mapangbola. Hindi ka mapagpaimbabaw. Yung salita mo totoo. Kaya pag nagsasalita, may nababaw. May natutuloy. Iwan po ba? Alam niyo, pagka, sabi nga namin mga pastor, isang preaching ay totoo at makatotohanan, dalawa lang yung pwedeng mangyari. Di ba? Mabago ang tao at umalis ang tao. Dalawa lang. Yun yung pwedeng mangyari. Wala na yun. Kaya napakamahalaga. Ang sabi dito, sa pang-pito, last class, meron tayong mga conclusion. I-flex natin ang God's promises. Sabi ko nila, sino dito may mga pinanghawak ng salita ng Diyos? Okay, kahit lima kayo, iba magkakaroon pa lang. Ang sabi ko dito, God's promises are true, it come to pass, it's uncontainable, uncomparable, eternal, and infallible. Tatagulugin ko lang. Lahat yun totoo, mangyayari, lahat yun hindi mo makokontent, hindi, wala ka sukat, silid ka lalagyan nun. Hindi mo maikukumpira. Yun ay eternal, o pang walang hanggan, at infallible. Alam niyo ba yung word infallible? Hindi nagkakamali. Kasi sinasabi natin, sa undestructible, uncorruptible, infallible. Hindi nagkakamali. Yung pangako ng Diyos. Ang daming pangako ng Diyos, John 3:16, pag tinanggap ko siya, he will not perish. John 14:1-4, aalis ako, naghahanda ako ng bahay, para sa inyo, tatating ako ulit, kukunin ko kayo. Revelation 21:7, yung makatitis hanggang sa kaas, yung magtatagumpay, makapagsusot kayo ng royal robe of righteousness. Ilan na sa mga napakaraming pangako, at ang matindi dito, by 13:31, langit lupa lilipas, ang aking salita mananatili. Mga pangako ng Diyos na. Ngayon, ito na yung medyo conclusion natin. Flex natin minsan yung foolishness sa loob ng katawan ni Kristo. Sa katawan ni Kristo, hindi naman ito makikakaila. Panahon pa ni Pablo nangyayari na. Ano yung nangyayari dyan? Gossip, petty issue, hina-highlight. Maliit na bagay, pinanalaki. Insecurity, isolation, pinapalaki pa yan. Kung pwede may insecurity, pagsilipan mo, maging open. Huwag mong ilayo-layo yung sarili mo, lalong mapafurther yung insecurity mo. Matuto kang makihalubilo. Introvert ako eh. Matuto ka. Naisala mo yung sarili mo sa hindi habang panahon mahihain ka. Binabuhay kang mahihain, mamamatay kang mahihain. Baka wala kang mga sarili mo, mahihiya sila. Hindi mo ba? Kaya kailangan flex kayo sa tuloy mo. Selfishness, yung mga sarili, alisin na natin yan. Hatred, envy. Kaya ito magkadukto, kaya ka nagagalit, sa totoo lang, ingit ka. Pero wala kang ingit, hindi ka magagalit. Tama ko ba? Ano ba? Strengths and division, pinapauso niya. Sa kayo nakakita ng hinihiwalay sa sarili ka? Wala. Ay hindi dapat mangyayari yan. Ano ba? Anger and pride. Kung may anger, ang sabi, bago lumbugang araw, ang galing na kausapin mo kung kanino ka galing. Kung nararamdaman mo siya galing, tanongin mo na agad. Kung hindi mo kaya, tahimik na lang. Bukas wala na yan.
Hindi, ano na depende, wala din tao yun. Wala din galit. Magbigay way ka na sa magandang pakiramdam. Ano ba? Unforgiveness. Napakahalaga po nito. Pag wala ka nito, huwag kang umasang patatawarin ka ng Diyos. Alisin natin yun. The big me. Wala akong big dito kahit si pastor hindi big. Hindi importante. Hindi ka importante. Walang importante. Si Jesus hindi nagpapa-importante. Gawa lang tayo lang sa katawan ni Kristo. Disloyalty. Hindi po yung kinakailangan nakikita sa katawan ni Kristo. Kayo po ba nakaramdam na kayo yung parang may gusto kong miwalay sa inyo sa katawan niyo? Yung may malfunction, yung wala mo na, dudumi ka na, utot ka, o ano ba, naihihin. Yung parang gano'n, dahil minsan kinakabahan ka, di ba? O minsan, ano din na sa ulo mo, may gumagapon ka, parang may sumasabunod, pag ginagano, masakit yung amin. Yung gano'n yung minsan mga pakiramdam na hindi kumawari. Ano ba nararamdaman ko? Nai-heat stroke ba ako? O namamay stroke na ba ako? Namamanhid na ba? Yan. Pag ganyan yung mga nararamdaman, yung tinatawag na parang may disloyalty sa parts mo. Ayaw na mag-coordinate. Bakit? Simple lang, nagbabara kasi mga ugat ng puso mo. Nawawala ng oxygen ang utak mo. Merong mataas sa'yo, maaring sugar mo, kaya merong tinatawag na abnormality sa pakiramdam mo. Or we interpret disloyalty within the body of Christ. Ba't hindi kayo makausap? Kampi-kampihan dito. Bakit walang problem sa church nyo? May discrimination dito. Eh bakit wala ka nangyayari? Walang submission dito eh. Walang following, walang sumusunod eh. Eto kayo dyan. Happily seated. Comfort zone. Basta masaya lang. Hindi po ganun. Okay. Ano pa? Mga sakit ng church. Dapat tanggalin natin. Hindi po solusyon ng church happy. Alam niyo, lipat na lipat. Okay lang kung makalipat kayo isang basis. Find a solid local church. Pero kung dalawang beses ka lang, talo ng talo, mapagkakamalang ka, mabibigyan ka ng kategoryong tipaklong. Ewan mo panahon namin may tawag tipaklong. Tipaklong na Kristiyano. Ibig sabihin, talo ng talo. Hindi mo na gusto minsan kung tumalong ka. Walang pumansin sa'yo kung tumalong ka. Abay, nagsisimula pa lang po ang challenge. Walang pumansin sa'yo, ay, hindi kinakailangan. Lumitaw ang fruit of the Holy Spirit. Ibigin mo pa rin. No, patient lang. Magalak ka lang. Nag-uusapan yata ako eh. Self-control lang. Apply mo lang. Tinuturuan ka pala ni Lord sa magitan ng pinapayagan na para ma-enhance mo ang fruit of the Holy Spirit. Okay, sila sa church siya. Ano ba? Yung itchy ear. Yung makatitig. Lahat na lang ng marinig na sermo, nakaapektuhan siya. Pag gano'n na po, over na po yung sakit mo. Grounded na mula ulo hanggang pa. Alam niyo may mga sakit na cancer. Di ba yung ating late president na si President Cory? Parang cancer sa stomach. Di ba? Oo, di ba? Ang isang description sa kanya, ng mga naghihirap na siya sa ano, kahit kumot na lang yung hawakan, nagagano siya sa sakit. Todo-todo pain reliever na po yung binigyan. So yun ibig ko sabihin. Pagka gano'n ka sa loob ng church, lahat na lang ng salita na ginagather mo, offensive ka. Hindi ka na po kapatid, kaaway ka na ng Diyos, kaaway ka na ng katotohanan. Hindi po si Pastor kaaway, hindi po ako. Kaaway mo yung katotohanan. At bulag na bulag ka, ayaw mo kasi hindi na tsumata mo. Kaya kating-kating tenga mo, lagi na lang. Hanap nga ako ng pastor na masarap. Talaga paniligayahin ako. Talaga pupurihin ako. Hindi ako tatamaan. Yung hindi alam yung buhay. Hindi ko alam buhay. Diba? Kaya, alisin natin yung hindi na po panahon nun. Sabi nga, marami ang pastor na nilinig. Yung panahon ng una, ngayon millennial na eh. Diba? Yung panahon ng 80s o mas mababa pa doon, usong-uso ang church, division. Medyo nalilesen na ngayon yan, wala na siya. Pero, rampant pa rin ang church hopping. Hanap. Usang kapitin. Alam niyo po, kahit saan na kayong church, mai-encounter yung same problem. Unless you won the battle, that certain problem na won mo na, magiging permanent.
Amen po ba? Eh paano kung lagi na lang battle mo discrimination? Lagi na lang battle sa iyo persecution? Lagi na lang battle sa iyo gossip kapag kakaisahan ka? Eh dapat magtagumpay ka na doon. Maging matured ka na. Pagtagumpayan mo na yun, makikita mo sa sarili mo, victorious, mananatili ka. Hindi ka na alis. Mamahalin mo na ang katawan ng Kristo. Hindi na ikaw yung inuunawa. Ikaw na yung umuunawa. Amen? Okay. Ang sabi din dito, sa mga foolishness within the body of Christ, resisting to be taught and rebuked. Alam po ninyo na sa Bible yan, maging prone kayo. Maging handa kayo kung kayo i-rebuke at magkaroon kayo ng teachable spirit. Then doon kayo tatalino. Doon kayo tatalino. Last, sabi dito, tanggalin ang backsliding. Yung cold stage. Yung unti-unti ka na walang interest, wala ka ng commitment, makating ka na lang. And you're just doing your own will, your own standard. May standard ka ng araw ng pagdalo, may standard ka ng oras ng pagdalo, may standard ka sa lahat, sa pagbibigay, sa lahat, sa pakikitungo, may standard ka, may selections ka. Hindi po dapat waiting ka. Okay? Conclusion natin. Ano dapat i-flex? Sabi lang po dito simple. Whatever is true, ano man yung bagay na totoo, nagalang-galang, just, puro, pure, lovely, good report, virtue, may kabanalan, kapuri-puri, yun ang isipin mo, nang yun ang maipakita. Amen po ba? Kaya minsan sa Bible sinabi, na pagkakawalang marunong yung tao, tahimik. Sino dito yung tahimik? Na pagkakamalan, yung tahimik na tulog. Pag sobrang tagal yung tahimik. At yung tahimik at tulog na matagal na pagkakamalang atay. Kasi lang progressive yan eh. Kaya may certain point na, hindi mo alam kung kamakailang tahimik. Yun yung ibig ko sabihin. Magulo na sila, huwag ka makisali, tahimik. Ano ba? Pinapagalitan ka, tahimik ka lang, makinig ka. Yun yung mga ibig sabihin. Kapag nakamalang. Okay, next natin yan ha. Ano man yung true, honorable, just, pure, lovely, good report, virtue, praise. Yun lang. Pag nagawa mo yun, you surely will glorify, magnify Christ within His body. Kaya masabi sa Matthew 5:16, let your light shine. No? Last na ito talaga. Maraming church ngayon, we're talking about flex. Flexing. Ang piniflex nila yung church pictures nila. Ay sabi, malaki. Sa amin maganda ang lighting, maganda ang sound, maganda ang quality ng praise and worship. Magagaling ang leader, magagaling ang preacher, magagaling ang groupings, magagaling ang visitation team, magagaling lahat. Tapos magaling lahat. Pero kung hindi na si Kristo ang sentro, hindi magaling. Tama po ba pang maraan at palatuntunan ng tao? Ang sabi, sa amin, piniflex nila, no? Hindi na faith ang base at hindi na si Jesus Christ. Ang nangyayari ng reflex yung ideas natin. Yung ideas, yung galing ng pastor, yung head knowledge ng pastor, yung mga paraanan na kinampiyarin natin sa mas malalaking church, etong gagawin natin ngayon para lumaki din tayo, yung ginagawa din nila. Yun ang mga piniflex. Iba naman pastor nag-preach para lang malamang magaling sila, makilala sila, marami sa pupunta sa church nila. Yun ang nag-reflex. Alam ba? Iba naman, nag-reflex yung preaching nila na naipa-compromise. Sino ka man, ano ka man, mahal kayo ng Diyos. Lahat kayo ay sa kaharian ng Diyos. At alam po ninyo, kailangan tayo magbigay, umaman tayo, kung ang mundo nga nagbibigay, tayo din magbibigay. Prosperity gospel. Yan ang nag-reflex sa iba. Hindi ko napansin, wala nang Holy Spirit, wala nang revival, wala nang repentance, wala nang review, wala nang sanctification, wala nang purification. Hindi na nag-reflex yun. Everything is liberty. Lahat, ikalayaan. Gawin niyo lahat. Di ba? Sabi ko ng isang pastor na ako sa ko. Doon sa church nyo, napakalaki na. At libro sila talaga para hindi nagbumuli yung mga LGBT. Magkakasama doon sa isang group na yun. Pero pinag-aaralan nila, isang araw, talagang nakasakit sila ng patay, yung mga kapatay, yung mga lalaki, babae, parang lalaki na. Hindi sila sinasama kasi parang hindi sila mabuli, sila lang. Pero sila pa yung malalaki magbigay sa church. Hindi ka sabi ng pastor. At pinag-aaral
kung hindi sila usher, yun ang yung unang ministry nila para sila tanggapin ng tao. Hindi masama. Pero mga pineflex na lang natin ay puro sa kainaman ng tao. We are not God-pleasing. We are men-pleasers. Tandaan natin, salita ang Diyos. Hindi tayo kinakailangan kumayo sa takbo ng sandali. Kaya sabi, we're not just going with the flow. Kinakailangan, ang flow na kukunin natin is the flow of the Holy Spirit. Yung flow ng Holy Spirit, hindi yung flow ng mundo. No? Hindi ko pwede kahit anong nangyari na yung church, magpakamundo na. Hindi pwede. There should be reverence pa rin. Oo, maunawin ng Diyos, pero kaya siya nagtagda ng linggo ng lugar para doon siya sambahin ng may paggalang at pagkilala sa kanyang kapananan. Kaya tayo lahat yung lumulo. Hindi natin ipupulso yung, ganito ako. Anak ko na Diyos kahit ganito ako. Magpapatuloy akong ganito ako. May pangako ang Diyos sa akin, ganito, basta ako ganito. Hindi. Inabot na tayo ng Diyos. Tayo na ang magpangulo. Ang sabi, maraming church, pag-pray natin ito, neglecting the real essence of Christ and Christianity. Kaya pinlex natin. Perplexing the body of